Good morning. Sa Ilocano na yung bigat. Sige amin. Pangasilense lakay. Aja tininaga ng good morning. Na yung bigat. Ha? Na yung ti kabusan sa kayo amin. Naalala ko na. Tapos sa lingwaheng Kastila, kung hindi ako nagkakabali, Buenos dias. Mga kaibigan natin sa ibang side ng Pilipinas, lalo na sa Mindanao. I like Mindanao, ha. When I went there, sa Mindanao, sa Davao, sa Muanga, Hulusulu, Basilan, halo-halo kasi ang lingwahe. Hindi ko na masyadong maintindihan. Ang lingwahe ng mayroong Ilonggo eh. Mayad, tawag ron? Mayong aga, o ganun. Mayong aga, mga kabiyanan, o mayong aga, kabiyanan, o. Tapos, hindi ko na, sorry sa mga bandang kasi hindi ko masyadong naintindihan na sa ng Mindanaoan, pero okay lang. At least nagkakaisa tayong mga Pilipino na ang dapat nating matutunan yung ginagawa ng pamamahala ng gobyerno ngayon. Ako ordinaryo lang ako manggagawa, mga kaibigan, mga kabsat, kabiyanan o ano man ang tawag. Ordinaryo lang ako manggagawa. Hindi sapat ang sinasahod ko para sa pamilya ko. Isa lang ang anak ko, ha. Isa lang ang anak ng asawa ko, hindi pala ako nanganganak. Yung asawa ko. Isa lang. Meron akong sariling bahay na ako mismo ang nagpila, nag-apply para makakuha ng bahay. Hindi ito bigay ng gobyerno, ha. Baka nagkakamali kayo. Ang bigay ng gobyerno, wala kang a-applyan. Hindi ka bibirma. Walang kasunduan. Kasi bigay nga eh. Saka nakakita ang bigay na mayroong kasunduan. Di ba? Wala. Oh. Kasi pag ako nagbigay, ay wala kang ulam. Bigay ko sa'yo. Ay wala kang wala kang sakaha. Wala kang mataniman na saka. Oh, bigay ko sa'yo. Ang gobyerno hindi po ganun. Ang gobyerno nagbibigay ng mga ganyan, may kasunduan. Pero yung natanggap kong bahay at lupa, hindi po sa gobyerno. Ako mismo ang nag-apply. Kaya, kayo pong nakakapanood nito, OFW man o ano, magkaiba po yung bigay na may bayad at doon sa ibigay na walang bayad. Yan po. Ang bigay kasi na sa akin, ang nakuha ko kasi na in-applyan ko, binabayaran ko hanggang ngayon. Ngayon, ang gobyerno na itong nararamdaman ng mga Pilipino na nandito sa Pilipinas, maliban na nasa ibang bansa, mga OFW. May kapatid ako na OFW. Naaawa ako pero wala akong magagawa dahil ang nangyayari sa Pilipinas, masyado ng political crisis. Masyado ng pinupolitika ang pangyayari na dapat hindi isinasakripisyo ng politika ang mamamayan. Yan ang hindi po alam ng marami. Ako hindi po ako politiko dahil unang-una sa lahat, wala mo akong balak dyan sa mga litsin na yan. Hindi ko kailangan yan. Ang akin lang, ang nakikita ko, base sa aking nakalalaman, ito po yung nalalaman ko lang. Baka naman puntahan ako ng mga fake news na naman ako. Wala yung ganun. Saka putang na nyo, wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam doon. Ang akin lang, yung base lang to sa aking nalalaman. Opinion ko na to. Sabi nga ng batas, no law shall be punished by the freedom of the express. Ito yung nararamdaman ko lang, ipinahayag ko lang. Dahil nag-aaral ako doon sa maritime transportation, ang kinuha kong kurso. Nangupi ako sa kaklase ko para pumasa lang. Parang si Digong kasi 75 eh. Ako nangupya.
O, ibig sabihin, mas mataas ang grade ko dun. Ganun lang. Tayong mga Pilipino maging ano lang, maging mapagmatsyag, matalino. At tuloy pa rin sa trabaho kung ano ang binigay sa atin, na trabaho, ituloy lang natin. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-araw-araw na doon sa agenda na yan na suportahan natin si tatay. Pero ang akin, trabaho, balik tayo doon kung mayroong pagkakataon. Pero iset aside natin yung paniniwala. Kasi ang paniniwala kasi natin, hindi pwedeng tanggalin sa sarili yan eh. Hindi pwedeng yung paniniwala mo, hindi pwedeng tanggalin sa sarili yan. Katulad ko, ako may paniniwala ako. Pero hindi nila pwedeng kuhanin sa akin yun. Kasi yun yung paniniwala ko. Yung ibang relihiyon nga, paniniwala sila, hindi nila matanggal eh. Pero ako, mayroon din akong paniniwala na hindi naman nila makuha sa akin. Kasi yung alam ko na nakatulong sa akin kung bakit ako nagkaroon ng ganito. Dahil dito sa paniniwala ko na yun. Yun yung parang basis ko. Yan. Wala naman ako. Bahala kayo. Sa Bisaya, mga kaabyanan, sa Ilocano, mga kakabsat, mga kapatid, sa Bicolano, sa Bicolano, makalimutan ko na tuloy. Mga kamanghod, hindi ko na maintindihan. Halo-halo na kasi ang alam kong salita, hindi ko na maintindihan. Mag-iingat na lang po tayo. Tapos maging mabuti po tayong mamayan. Be abiding law citizen. Tapos maging wise po tayo. Sa bawat pinapanood po natin, maging tayo. Maging wise. Maging bright kayo. Salamat.